Ano kaya maganda rito? High wall kayo. May butas naman doon. Uy! Mga ka-trouble, nandyan pala kayo. Nung huling video natin, nakita natin kung paano i-compute ang tamang size ng aircon. Depende sa application. Residential man siya or commercial. Ngayon naman, pag-usapan natin, ano kaya magandang ikabit? Window type ba or high wall na split type? Tignan natin kung ano yung preferred ninyo. Kayo po mamili. Ang window type, isa siyang package, aircon. All-in-one siya. Nasa isang box siya. Nandyan yung lahat ng mga components ng aircon. Compressor, fan motor, condenser, evaporator, at ang capacity ranges niya marami. Mula sa 0.5 horsepower hanggang sa 2.5 horsepower. Ang advantage ng window room air conditioner, mas mura. Mas mura siya. Mas madaling ikabit, mas madaling palitan, mas madaling i-maintain. At suitable siya sa mga rental properties, yung mga temporary na mga facility. Ganda siya. Siyempre, compact siya, all-in-one. Wala nang tubo na ikakabit sa kanya. Ang disadvantage naman ng window room air conditioner, maingay dahil malapit yung compressor sa kanya. Yung compressor kasi yung maingay na part ng aircon. Less aesthetics, kasi yung butas ng nasa window, and iba-block niya. Yung aesthetic-wise, hindi magandang tignan minsan, salo kapag medyo luma na yung aircon. Mas mababa ang energy efficiency. Distribution-wise, yung air, yung pag-distribute ng hangin sa loob ng kwarto, medyo limited siya. At kapag hindi na ikabit ng maayos, yun lang, dyan papasukan ng magnanakaw dahil kapag hindi magandang pagkakabit, itutulak lang na magnanakaw yung aircon, ay napapasok na yung magnanakaw sa loob ng iyong kwarto or ng iyong bahay. Kaya kailangan maikabit ng maigi, ma-secure ng maigi. At syempre, limited ang kanyang smart features. Meron na rin lumalabas na mga magagandang klaseng unit ngayon, pero very minimum pa lang yung, or kokonti pa lang yung mga lumalabas na mga smart features ng window room air conditioner. Ang high wall split naman, yung high wall, nakakabit sa wall yan, two separate units. May indoor siya at saka may outdoor unit siya na kinoconnect ng tubo or copper pipe. Ang capacity niya, mas konti versus yung window type. 1 horsepower hanggang 3 horsepower lang yung ating high wall. Ang advantage niya, mas tahimik dahil yung compressor nasa labas, na-isolate siya. Better ang comfort, tsaka air distribution, mas mahaba kasi yung kanyang supply, tsaka yung distribution ng hangin, mas maganda versus yung window type. Mas mataas ang efficiency. Kapag mataas ang efficiency, ibig sabihin mas matipid siya. Better appearance. Aesthetics-wise, maganda. Meron yung ibang mga high wall na designer series. Maganda siya. Tapos, advanced ang features ng mga high wall. Especially yung may mga Wi-Fi, sleep mode, air purification, etc. Maraming mga advanced features ang high wall split ACU. At syempre, higher cooling performance dahil mataas din ang kanyang energy efficiency. Mas lalo kapag inverter ang iyong unit. Ang disadvantage niya, mahal. Mahal ang high wall split ACU. Complex installation kasi kailangan mo ng skilled technician pag kinakabit mo na siya. At kapag i-repair mo siya at i-maintain, kailangan mo parati ng skilled technician. Hindi tulad ng window type, kapag medyo marunong ng magbaklas at magkabit yung may-ari ng aircon sa window type, magagawa na niya yun. Hindi na kailangan ng skilled na technician. Mas mataas ang repair cost dahil dalawa yung mini-maintain mo. Indoor tsaka outdoor unit. At yung risk or yung panganib ng refrigerant leak dahil sa mga connections. At kapag napipi ang tubo, yun lang, risk din yun sa underperformance or performance ng unit, especially yung refrigerant leakage nga. Mas marami siyang components at electronics devices ang high wall. Hindi tulad ng mga window type, mas lalo yung mga mechanical non-inverter, ilan lang yung electronic parts niya. At minsan wala nga kung manual yung window type. Tingnan natin sa technical point of view, initial cost, lamang ang window type. Energy efficiency, lamang ang high wall. Noise level,
Yan. Nangunguna ang high wall. Appearance, mas maganda ang high wall. Sa instalasyon, mas madali ang window type ikabit. Plug and play. Unlike yung high wall. Maintenance simplicity, mas madaling i-maintain ang window type kaysa sa high wall. Cooling comfort, mas mababa ng konti yung window type dahil sa air distribution. High wall, mas mataas. Reliability, okay ang window type versus yung high wall. Pero konti lang yung difference niya. Serviceability, mataas ang window type serviceability dahil madali siyang i-maintain. Unlike yung high wall split. At advanced features, medyo mababa ang window type versus yung mga high wall split. Kaya pag i-compare mo, isa-summarize natin yung dalawa, ang window type, budget-friendly siya. Lower purchase cost, simple lang siya, at madali siyang i-maintain. Kapag high wall split naman, premium ang comfort, more energy savings, lower ang noise, aesthetics-wise, maganda, at long-term value sa yung pera. Ayun. Nalaman na natin ano yung advantage at disadvantages ng bawat aircon na pinag-usapan natin. Yung window type at high wall. Kayo na po bahala kung ano yung fit sa inyo. Kung ang fit doon sa ating budget, ano ang fit doon sa ating lugar. Mas maganda na may surveyor na papasyal sa inyong mga lugar para mas accurate ang pagpili ninyo ng aircon. Hindi lang kayo mamimili, may tutulong po sa inyong surveyor para sa pamimili ng tamang aircon mounting. Kung meron po kayong mga issues o mga comments patungkol sa aircon, mag-comment lang po kayo sa ating comment section at huwag po ninyong kalilimutan sa susunod na video pag-usapan natin ang mga ibang mountings ng aircon. Subscribe, comment, like, and share.